New Year, fresh start. Pero tayo pa rin magkakakwentuhan ha. Kaya tweet na, #KMJS na. Ang laksa-laksang mga bubuyo, hindi lang daw sa pukyutan kumakapit. Sweet na sweet din silang nakadikit sa mukha ng lalaking ito. Maliguan yan guys, mga bubuyog. Sa dami nila, nagmistula na sila. Balbas, ang mga buhay na bubuyog, walang takot ding isinubo. Uy, tutoy lang makagawa nito. Walang. Kasama rin kumain. Kahit pa sa joyride. Pero ang komento ng mga utaw, I-upload niyo yung video para maniwala kami na hindi yan edited. sino nga ba siya? Kaya ba talaga niyang paamuhin ang mga mapanganib na bubuyog? Akala mo, balbas ni Boy Totoy. Ayun pala, laksa-laksang bubuyog. Ang nakarating sa aming buzz dito sa Samal Island sa Mindanao, nakatira si Boy Bubuyog. Siya si Boy Totoy na handa raw patunayang hindi edited ang kanyang videos. Naghanap muna siya ng mga bubuyog para makasiguro. Naglagay siya ng dahon sa kanyang magkabilang tenga. Nilagay ko sa tatinga para hindi na pula pumasok. Hanggang ang mga bubuyog tila nakikipaglaro na. Maya-maya pa, inilagay na ni Boy Bubuyog ang kanyang mga kaibigan sa kanyang leeg. Paka wala. Latiyag, paka. Okay, right? Hanggang ang mga bubuyog nag-umpukan na rin sa kanyang mukha, tenga at leeg. Nakikita nyo naman po na parang ginagawa ko ng binigote. Pero matapos ang pagpapakitang gilas, meron silang napansin. Ang bibig ni Boy Bubuyog namamaga. Kinagat po ako ma'am dahil nasasaktan yung isa. Ano nang mangyayari kay Boy Bubuyog? Bago pa nagsimula ang interview, si Boy Bubuyog lapitin na raw talaga ng mga bubuyog. Panay na nga raw ang aligid ng mga ito sa kanya. Dati-rati raw ang mga bubuyog, mortal niyang kaaway. Nakagat nila ako, parang lumalaki na yung mukha ko. Nung napaamo ko yung mga bubuyog, yun, dumadapo na sila, parang kaibigan ko na rin. Nung una, ang mga bubuyog, inilalagay lang niya sa kanyang kamay. Ayan, sige na siya. Dito ka lang sa puyo sa aking katawan, ayan. Halik-halikan ko, nilagay-lagay sa mukha, baba. Manasasaya ko ma'am yung kasama ko sila magmumotor. Malaki rin daw ang naitulong sa kanya ng mga bubuyog dahil sa nakukuha nila ritong honey. Makakuha ako ng isang bote, binibinta ko ng 250. Minsan, pag dumadami yung mga honey nila, malaki yung kirakita ko. Hinala tuloy ng mga mosang. Si Boy Bubuyog may anting-anting, lalo't ang ina nito, dati raw manggagamot. Pero hindi naman po na totoo na may agimat na kumang. Samantala, napansin nila na ang bibig ni Boy Bubuyog namamaga. Kinagat po ako ma'am dahil nasasaktan yung isa. Para makasiguro, pinatignan siya sa nakaantabay na medic. Yung autostat po niya, medyo okay naman po. Saka yung BP po niya, yung sa labi po niya ma'am, yung kagat po ng bubuyog, medyo namamaga lang po. Pero so far, okay naman. Pero ano nga bang meron sa kanya? At bakit tila wa-effect sa kanya kung putaktihin man siya ng mga bubuyog? Ayon kay Dr. Amelia Nicolas, isang entomologist, ang mga bubuyog na lumalapit kay Boy Bubuyog, pwede raw talagang alagaan. Tinatawag din ito na Asiatic or Asian honeybee or Eastern honeybee. Ito ay native sa Southeast Asia and East Asia. During swarming, they are at their most docile na state. Kaya madali silang i-handle. Yung mga bubuyog na ito ay naistorbo doon sa kanilang pag-swarm. Huwag na po natin silang istorbohin. Yung disturbance ay may epekto sa kanila. Matagal na po kasi siya lagi nakakagat. Meron na tayong tinatawag na desensitization kung saan nasasanay na po yung katawan niya sa lason at dahil nun ay wala nang epekto sa kanya. Pero paalala pa rin ni Dr. Lu, Dapat hindi nila sadyain na
kagat sa bubuyog dahil sobrang pangit po ng effect nito sa katawan. Pwede po itong makakadulot ng ikakamatay ng tao dahil sa tinatawag nating anaphylactic shock. Huwag nyo naman po akong gagayahin. Minamahal ko na talaga sila. Para ako naman talagang kaibigan ko na sila, turing kaibigan. Akalain nyo ang samahan ni Boy Bubuyog at ng mga kaibigan niya singtamis ng pulot. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Sana all! Katulad ng love story ng Vice Mayor ng isang bayan sa Iloilo na matapang na i-flinex ang kanyang jowa. Ang sigaw ng netizens, meron naman daw silang ganyang gray na bestida. Pero wala naman daw silang ganyang papa. At mas nilanggam pa sila sa dedication sa cake. Happy Mansari, Mom and Dad. Ang post na ito para gunitain ang monthsary ni Ma'am o ni Kalay sa kanyang dad o ang boyfriend niyang si Jazz. My life biggest security is not just in loving you, but in knowing that you will always be there to love me back, no matter what. I love you, Dad. Pero ang iba, napataas ang kilay. Ang jowa pala kasi ni Jazz na si Kalay, ang kasalukuyang Vice Mayor ng Alimojan sa Iloilo. Si Vice Mayor Jeffrey Alonsabe. Ang sabi, 34 na taon nang nanunungkulan si Vice dito sa Alimojan. Habang nanunungkulan po ako na mayor ng bayan namin, ito po ang mga awards. At isa siya sa mga nangunguna sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga LGBTQIA+ community. I am what I am true to myself. Marami na raw siyang nakarelasyon. Katunayan, kagagaling nga lang daw niya sa breakup nito lang Mayo. Kaya para malibang, napadpad siya sa isang bar sa Iloilo kung saan naman niya nakilala ang 31 anyos na si Jazz. Sino po unang nag-approach? Ay, syempre ako lalaki ako eh. Tuwa ako sa kanya, parang mabait na tao, simple lang. Bighani ako sa kanya. Wow! Hanggang si Jazz, nahulog daw ang loob sa 57 anyos na si Vice. Sabi ko sa kanya, gusto kita kung sino ka. Nakakataba ng puso. With that action, talaga ma-feel mo how sincere he is. Ang pagod sa isang oras na biyahe ni Jazz, napapawi raw sa tuwing nakikita niya si Kalay. Siyempre, ang haba ng hair ko. Dumating pa nga sa punto na palaging mainit ulo niya. Pero sabi ko sa kanya, ako tubig, ikaw apoy. Ako na lang mag-a-adjust sa'yo palagi. Wala namang mahirap pag talaga mahal mong isang tao. Pero ang hindi alam ni Jazz, ang kanyang nililigawan, Vice Mayor pala. Nagulat din. Sabi ko, syempre, hindi ka ordinaryong tao. Bakit ka pumatol din sa akin? Wala sa posisyon, kundi yung laman ng puso. I love him so much. Para matansya ni Vice kung itutuloy pa ni Jazz ang panunuyo sa kanya, inimbitahan niya ito na pumunta sa kanyang oath-taking nito lang June 25. Sinubukan ko lang kung talagang mahal niya ako, sasamahan niya ako. Sisipot kaya si Jazz? Wala akong sinabi na pupunta ako. Sa pumunta ako ron, para sa kanya rin. Pakita ko sa kanya na suporta ako sa kanya. Pero nakita ko siya, na-blush ako. Dahil dito, nito lang June 30, si Jazz at ang opisyal ng bayan ng Alimojan naging opisyal ng magkarelasyon. Sabi ko sa kanya na, kami na lang, as daddy. Yun na lang tawagan natin para romantic at saka sweet. Sabi ko, awkward naman. Sabi ko, tatawagin mo ko, mami. Tapos, dalawa tayo may kalawit. Tuwing kumakain kami, himay-himayan niya ko ng ulam. Sa taning buhay ko, hindi ko nakaranas ng gano'n. Sa kanya lang, napapawi yung pagod ko. Yung makita ko lang siya, yung makasama ko lang siya, happy na ako. Gayunpaman, may ibang hindi pabor sa pagbabalandra nila ng kanilang relasyon. Congrats! Isa na namang kabaro natin ang umahon sa kahirapan. Public figure ka po. Sana lang private mo na lang mga ganitong events sa buhay mo. Seryoso ang lalaki? Pera lang yan. Yung connotation ng tao. Pag may relasyon ang isang LGBTQI gaya namin sa isang lalaki, pipirahan yan, gagamitin yan. Hindi naman siguro lahat ng tao. Pero alam ng Panginoon Diyos na di ako ganun tao.
Sama ba maging masaya sa taong kasama mo ngayon? Hindi pera ang kaligayahan ng tao para sa akin. Ibang-iba siya sa lahat. And I am very, very proud of my partner kasi he is not a gold digger. Na-explain ko naman sa kanya ng maayos. Sabi ko, may sarili-sarili na tayong buhay, may pamilya ka na rin dyan. Sabi ko nga sa kanya, mina ako pasensya. Buong puso. Kasi nawalan din ako ng trabaho, halos ilang buwan. Tapos, ngayon lang uli ako nakabalik sa trabaho, na-stress pa ako. Dami ko rin nadaanan sa buhay, ng mga masasama din. Pero ngayon, nakarecover na ako. Di naman ako tumatalikod bilang ama. Plano na rin daw ni Jazz na ipakilala si Vice sa kanyang pamilya. Kaya dinalaw na rin nila ang puntod ng mga magulang ni Kalay. Nanay, tatay, we are here today with just paying for the respect. For our relationships. May you continue to bless us. And Lord, guide us every day. Sana po, maligaya kayo na makita ako sa piling ng isang tao na mamamahal sa akin. Ang bahala sa kanila tayo. May maging mag-alala. Walang bahala sa kanya. Nito lang Biyernes, isinagawa ang inaugurasyon sa mga bagong halal na opisyal ng bayan ng Alimodyan at kabilang dito si Vice Mayor Kalay. Congratulations. Sa akin, special guest, Mr. Just Kinushi. Kung wala pa yatang guidelines ang DILG kung ano yung do's and don'ts in social media posting. Wala siyang masyadong nalabag doon kasi nga pinost naman niya yun sa private space niya. So kung mga private matters yung ipopost nila, doon lang sa friends nila para hindi sila nababash. I assure the people that my sincerity in public service will not deter sa personal ko na feeling yung dream ko ay hindi sagabal. Inuuna ko lagi yung obligasyon ko at responsibilidad sa bayan bago ko bigyan ng pansin ang personal ko. Daddy, napapasalamat ako sa poong may kapal na dumating ka sa buhay. Ito na siguro ang taong maging kasama ko habang buhay. Paglalaban ko kung ano lang yung tama. Hindi ako aasa sa'yo. Kung talagang magkasama kami habang buhay, mas maganda. Hanggat nabubuhay ako dito sa mundo. Hanggat mahal niya ako, nagkakasundo kami. Thank you so much. I love you. Yun lang araw-araw kong gagawin sa kanya. Hindi ako magsasawa. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Ipinagmamalaki po namin na dito sa ating programa, sa tulong din po ninyo, may mga buhay na namang nabago nitong 2022. Katulad ng batang si Daxen mula sa Antique na ang katawan punong-puno ng sugat dahil sa hindi matukoy na sakit. Oras ang kalaban nila noong mga sandaling yun. Ang 14 anyos na si Daxen, nahihirapan ng huminga. Okay ka lang? Medyo mahirap huminga. Bakit tawag yung medic? Ang buong katawan ni Daxen, kapansin-pansing, sugat-sugat at nagdurugo. Ang kanyang mata, pirmiring nakadilat. Walang nakakaalam ng tiyak na sakit ni Daxen. Okay, ready na. Doyan. Lifting na kami. Kaya ang kanyang mga kapitbahay, pinagtulungan na siyang isinakay sa duyan na itinali sa kawayan bago pa mahuli ang lahat. Pareklamo ka ha? Kung ano matsyag mo ha? Maingat nilang ibinaba si Daxen mula sa bundok. Sakit nga ta. Sobrang higpit kayo. Jay. Lagyan ng unan.
Kung pwede lang daw niyang makapiling ang kanyang ina na nung mga sandaling yon kumakayod sa Singapore bilang domestic helper, si Daylin. Hindi talaga ako nagde-day off kasi sabi ko sa sarili ko, mag-iipon talaga ako para sa mga anak ko. And then ito na nga din po yung nangyari. Sobrang hirap talaga kasi nung nagkasakit siya, sabi ko sa amo ko, kahit mababaon ako sa utang para maggumaling na siya. Nag-aral po ako nung college, pero hanggang third year lang po. Sa Pilipinas po kasi, madami pong kaltas. Unlike po dito sa Singapore, kahit katulong lang kami, papadala namin ng buo sa pamilya namin. Pero wala na raw mas sasakit pa sa mawalay sa anak na may hindi pa malamang karamdaman. Ang pangalawang anak kasi niyang si Daxen, mula sa simpleng pantal lang sa mukha, ang kanyang buong katawan unti-unting nagsugat at nagdugo. Ako makatulog kasi yung sakit, tapos nagluluha. Nilalagyan ko na ng kumot yung may mahalangaw. Tapos may kumalaw, katit, tapos parang mainit. Mati pag nahangin na. Sabi ng kapatid ko, baka hindi mo ito maabutan. Pag tumunog ang cellphone mo, maiisip mo na siguro may masamang balita. Baka pag uwi ko, hindi ko na siya mayayakap. Pagbalit ng damit, lagyan ko ng ointment. Lahat to tanggalin namin. Hindi ako nadidiri niya. Kasi alam ko naman na hindi nakakahawa yung sakit niya. Yung pagmamahal na minakusagan na sobra pa sa mga anak ko. Parang gumaling lang siya. Sobrang thankful po kasi second cousin ko lang po siya. Pero yung pagmamahal niya kay Daxen, parang sobra pa sa anak. Hindi siya nagsasabi nga, uwi ka na, pagod na ako. Hindi siya nagsasabi kasi sabi niya, sino pa ba magtutulugan kung di tayo? Tita, salamat sa pag-aalaga sa akin. Hindi mo ko pinapabaya. Mama, sana kauwit na para makaalagaan mo ko. Gusto mo ko kasi gusto ko pang gumaling. Sata. Okay ka lang? Okay ka lang? Medyo mahirap. Bakit tawag yung medic? Nung araw na yon, si Daxen nahihirapan na ngang huminga. Relax. Relax. Hindi magibi hindi magibi. Relax na, ginawa lang normal. Ulo, protection na lihog. Ulo, support sa ulo. Ang sa likod, ang rab lang guna nagatungtong na i-support ka pag sa lang likod sa lang abaga. Okay lang matsyag mo, Dax? Okay lang. Okay lang? Okay na. Ora agar pagsalak? Okay. Pareklamo ka ha? Kung ano matsyag mo ha? Kaya pinagtulungan na siyang ibaba ng bundok para madala sa pagamutan. Lalay mo lang ako. Wala naman ako magawa kasi nga ang layo ko. Hindi naman agad-agad makakauwi kasi nga may utang. Gabi-gabi po umiiyak, tapos hindi makakatulog. Ako kasi pagagalitan ka pag mali-mali yung ginagawa mo. Sasabihin sa'yo, dapat hindi mo muna isipin yung problema sa Pinas kasi may trabaho ka dito. Sakit ba yung lubid? Sakit nga ta. Sobrang higpit kaya. Hindi, kailangan mo nang may weight kasi. Lagyan ko ng unan dito. Baka dapat ibaba mo na sa lupa. Baba mo sa lupa, lagyan natin unan dito sa kabila. Wala sa amin itong pagod na ito, basta makatulong kami sa namin, sa mag-anak namin. Wala masakit sa'yo? Wala?
Makalipas ang 10 linggo, ang sakit ni Daxen natukoy na. Toxic epidermal necrolysis. It's a reaction ng body ng isang pasyente towards certain drugs. Sa history ni Daxen, na-diagnose siya ng seizure disorder. He was started on an anti-epileptic drug. Iyan ang isa naming tinitingnan na baka nag-cause ng lahat na ito. Nung na-work up siya, yung una naming nakita was that very low ang kanyang hemoglobin. Matapos umere ang kwento niya dito sa KMJS, dumagsa ang tulong, kabilang na mula sa mga kapwa OFW ni Daylin sa Singapore. Parang kinurot po yung puso mo. Siyempre kung mangyari din yun sa anak mo, maaawa ka rin. Samantala, halos 1 buwan matapos ma-admit si Daxen sa ospital, ang kanyang mga sugat unti-unti nang naghihilom. Nakakatulog na ako ng maayos. Di na masakit yung mata ko. Nag-practice na ako lumakad para makabilis makauwi. Kaya ako kasi magaling na ako. Ibig ko yung luto ni mama at ading namin yung sana makauwi na siya at maglagaan ako. Yung amo ko, nag-offer sila na bigyan akong pamasahe para makita yung anak ko. Sobrang thankful po ako sa kanila. Isang araw bago umuwi si Daylin sa Pilipinas, namili muna siya ng mga ipampapasalubong sa kanyang mga anak. Ito po, hindi na po pinabayaran sa akin ni ate. Mabait naman. Sige, salamat. Okay. Nakakaawa yung bata. Thank you po. Sobrang saya kasi ito talaga yung pinapangarap kong makauwi para makita si Daxen. Daxen! Okay ka na ba? Worried din ako, abi ko hindi ikaw naman kayante. Okay ang mata mo. Sorry kung wala ako kapag masakit mo. Hindi ba kinanglan ni mama mag-ubra? Ano pa matsyag mo pa dyan tapos? Yan na. Saya na ako kasi dito ka na. Salamat sa mga sakripisyo. Love you, Dax. Sorry kung wala si mama pag masakit mo. Mayad ka gid ka, di ba? Hambal ko, mayad ka gid. Hindi kita magkita na. Thanks God ka nag-okay ka rin. Thank you, good babe. Salamat ka dito. Thank you sa sakripisyo. Hindi ba yung lumapan mo niya mo kay Pastor? Napabayaan mo tagdan sa nanong ninyo, pero walang ka-production. Salamat sa ilang dalawa kasi nalagaan nila. Gusto ko salamat sa KMJS kasi pinulungan niyo. Happy ka na kaya si Mami? Akala ko dati di na ako tatagal. Ngayon, guro. Salamat ako kay Lord dahil pinagaling niya ako. Malaking tulong yun na nagtutungan yung buhay ko. Ngayong magaling na ako, papatuloy ko ng pangarap ko. Wala namang napagkakitaan. No choice po, kundi babalik pa rin talaga. Sabi nila, mga OFW, masarap buhay. Hindi po totoo yun. Ang pera ng OFW, dahil yun sa pagtatsaga, pagtitiis, pag-iipon. Thank you! Thank you!
Salamat. Yung case ni Daxen, yun yung nagmulat sa amin na itatag yung grupo para matulungan natin yung mga malalayong barangay. Daming mga cases na hindi talaga natugunan kasi walang alam yung mga tao. Cardiac arrest, heart attack. Kadalasan nangyayari yan, especially sa mga paraplang barangays. So yung mga tinuturo namin ngayon, actually basic life support, mga estudyante ko, nakagawa na ng ilang mga responses common sa mga schools nila, yung mga common school emergencies. Sila yung nakakatulong kasi ang mga schools naman dito sa amin, kadalasan walang clinic. Previously, rito man ikaw sa abroad? Oo, talagang babalik sa abroad kasi pag dito lang ako, walang pantustos sa may maintenance niyang gamot. Sobrang sela, nagagamot siya ngayon sa TB. Panghabang buhay na yung maintenance niya sa epilepsy. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Sana mag-ingat ka kung aalis ka ng bansa. I love you. Love you too. Medyo mahirap muna. Ang tunay na sugat ng ating bayan. Marami tayong mga kababayan, iniiwan ng pamilya para makipagsapalaran sa ibang bansa at wala na sigurong mas sasakit pa kesa sa mga inang katulad ni Daylin. Iniwan ang sarili niyang mga anak para mag-alaga ng ibang pamilya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.